Magandang araw mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel, no? So for today's video tayo ay mag-exegesis ng passage sa Bible, no? So yung napili kong context o napili kong text ay Titus chapter 3 verse 5, no? So simulan na natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Number 1, konteksto ng talata. Ang aklat ni Tito ay isang pastoral na sulat ni Apostol Pablo kay Tito, isang batang lingkod ng Diyos na iniwanan niya sa Creta upang ayusin ang simbahan doon. Mababasa natin yan sa Titus chapter 1 verse 5 at Titus chapter 3. Pinaalalahanan ni Pablo si Tito na turuan ang mga mananampalataya na mamuhay ng may mabuting asal at pag-alingsunod sa mga pamahalaan at sa pamumuhay bilang mga bagong nilalang sa grasya ng Diyos. Number 2, grammatical at systematical na pagsusuri. Iniligtas niya tayo. Ang pangdiwang iniligtas ay nasa aspetong panagdaan. Past tense, nagpapakita na ang kaligtasan ay natapos na ng gawa ng Diyos. Hindi sa hinaharap kundi tapos na sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Malinaw na pagtanggi. Hindi dahil itinatakwil dito ang anumang kaisipan na ang mabubuting gawa ay batayan ng kaligtasan. Tumutukoy ito sa kawalan ng kakayahan ng tao na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa paggawa ng mabuti, kundi dahil sa kanyang habag. Ang dahilan ng kaligtasan ay awa lang o habag ng Diyos, eleos o eleus sa Grego. Ang Diyos ay kumilos ayon sa kanyang likas na kabutihan, hindi ayon sa ating pagiging karapat-dapat. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin. Ang Espiritu Santo ang kasangkapan sa paglilinis. Ang paghuhugas dito ay hindi pisikal, kundi espiritual na paglilinis sa kasalanan. Ginagamit ang wika ng bagong pagsilang o muling kapanganakan na nagpapakita ng radikal na pagbabago sa puso at kalikasan ng isang tao. Upang tayo ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Tumutukoy ito sa doktrina ng regeneration o bagong kapanganakan. Ito ay ang soberanyang gawa ng Diyos na nagbibigay ng bagong espiritual na buhay sa isang patay sa kasalanan. Cross-reference, John chapter 3 verse 3 hanggang 8 at Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 5. Ang bagong buhay ay resulta ng gawa ng banal na espiritu at hindi gawa ng tao. Number 3, theological na pagsusuri, reform, perspective. Number 1, sola gratia, sa biyaya lamang. Ang talatang ito ay isang malakas na patotoo sa kaligtasan na nakabatay sa biyaya ng Diyos. Hindi sa gawa ng tao, ang habag ng Diyos ay ugat ng ating kaligtasan. Number 2, total depravity at effectual calling. Ang tao ay hindi kayang makalapit sa Diyos sa kanyang sariling kakayahan. Kaya ang Espiritu ang siyang gumagawa ng paghuhugas at pagpapanganak muli na siyang bumabago sa puso ng makasalanan upang tumugon sa Ebanghelyo. Number 3, monergism o monerism. Ito ay isang monergistic or moneristic na kaligtasan na ang Diyos lamang ang kumilos mula sa kapanganakan. Wala tayong kontrobersyon sa ating pagiging ligtas, maliban sa kasalanang kinakailangang patawarin. Number 4, praktikal na aplikasyon. Huwag magtiwala sa sariling gawa para sa kaligtasan. Ang ating pag-asa ay sa habag ng Diyos. Pasalamatan natin ang Espiritu Santo na nagbibigay ng bagong buhay. Kung tayo ay na kay Kristo, ito ay dahil ipinanganak tayong muli ng Diyos. Mamuhay bilang bagong nilalang. Ang bunga ng muling kapanganakan ay pagbabago ng buhay mula sa dating makasalanang kalikasan patungo sa kabanalan. Buod o summary. Ang Titus chapter 3 ay isang malalim at makapangyarihang talata na nagtuturo na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos lamang, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa pamamagitan ng Espiritu Santo na bumago sa ating puso at nagdulot ng bagong buhay. Muli, ako si Brother Raymart at pagkita-kita tayo sa ating susunod na sharing
or exegesis Bible sharing. God bless everyone.